Mario, Boses ng Lipunan sa DBM Online TV, ang programang gigising sa mga kurap at tutulog-tulog ng opisyalis ng pamahalaan. Danny Mario, Boses ng Lipunan sa DBM Online TV, umaaksyon, tumutukod sa karaingan ng mamamayan. At ngayon, narito na ang broadcaster ng masa, si Danny Mario, ang Boses ng Lipunan. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay live kayong nanonood ng Boses ng Lipunan sa DBM Online TV. At ang ating mga tatalakayin po, syempre, ay yung mga kaawa-awa nating mga kababayan, yung mga kapatid natin na naging biktima ng hagupit ni Typhoon Rolly, partikular na dyan sa Bicol Region, yung mga lugar ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur, at syempre yung mga dinaanan din ni Bagyong Rolly, ang Southern Tagalog, ang Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, kasama na ang Mimaropa at ilang bahagi ng Rizal. Okay mga kaibigan, at syempre, pagtuunan na natin pansin yung kalamidad na po. Yung mga kahandaan, paano ba naghahanda ang ating mga ahensya ng gobyerno. At syempre, kapag nag-anunsyo na ang pag-asa na may mga parting na bagyo, ano ang dapat gawin ng ating mga lokal na pamahalaan, mga local officials, hanggang doon sa barangay level. Ano po? Kaya nakakaawa po mga kaibigan ang sinapit talaga ng ating mga kababayan, partikular na dyan sa Ginubatan Albay. Ano po? Yung Ginubatan Albay po ay grabe ang iniwang pinsala nitong si Bagyong Rolly. At yung pong mga katabing bayan, no po, yung Ligaw Albay, Uwas, Pulanggi, no po, paikot po yan sa paanan ng Maying Volcano. Kapag kayo ay galing ng Kamsur, ng Camarines Sur, at kayo po ay babagtas dyan, paikot kayo sa may Pulanggi, no po, Pulanggi, Albay, ayan po, medyo paanan na po ng Maying Volcano yan. At dadaan kayo dyan sa may gawin ng Uwas Albay. Magkakadikit po yan Pulanggi, Uwas Albay, tapos lalabas ka dun sa Ligaw Albay. Pagkatapos po niyan ay yung portion ng Ginubatan Albay, no po, yung bubulagasan nyo, dyan yung bubulaga yung higanting bundok, yung enchanted volcano na yan si Mayon, no? Pagbulaga po niyan, galing kayo ng Ligaw, pagkurbada ninyo, yan na po yung Ginubatan Albay. Dati naman po ay lihis dyan. Lihis dyan yung pagragasa ng tubig na kasama yung mga buhangin na galing sa lahar, no po, dyan yan sa may Ginubatan Albay. At siyempre, pag ikaw naman po ay dumedere-diretso na, paglagpas mo naman ng Ginubatan, ay yung Kamalig naman po. Yung Kamalig, kung saan po, nandyan yung famous, yung pamosong tourist spot ngayon, yung Kagsawa Church, no po. At pag ikot mo ng Kamalig, ikaw naman po ay dadaan ng Daraga Albay at papasok ng Legazpi City. Iikot ka pa rin po bago ka dumating ng Tabaco Albay, ng Tiwi, nandyan naman po yung bayan ng aking lolo na pinagmulan po ng mga angka ng Balaoro diyan sa Santo Domingo Albay. Okay, yun po, nakita niyo naman po, maraming nakapanood diyan sa may Purok 7 sa Barangay San Francisco, Ginubatan Albay, kung saan ay hinuhukay po yung isang ginang diyan, isang babae na natabunan po, natabunan ng buhangin at lupa na galing po dyan sa Maying Volcano na inagos ng matinding baha. Kaya po yung lugar na yan, yung mga baryo-baryo po dyan sa may Ginubatan Albay ay nalibing po yung mga daan-daang mga kabahayan. Imagine,
dahan-dahan mga kabayan po yung nabaon sa buhangin lupa na nagmula po diyan sa Mayon Volcano. No po, sa kabila ng marami ng paalala, ang mga local officials, na po, yung paalala, ang mga barangay officials na magsilikas na, pero dahil nga po, mayroong mga maiiwang ari-arian, pananim, maalagang hayop, yung pong ating mga kapatid mga Bicolano, diyan sa Ginobatan Albay, ay mas ginusto nilang manatili sa kanilang tahanan. Pero hindi po nagbibiro yung malupit na bagyo na sinasabi po na pinakamalakas na bagyo sa taong 2020, ayon din po sa mga eksperto na nagsabi mula sa ibang bansa na ito yung pinakamalakas na bagyo para sa taong 2020 na inahalin tulad nga po sa bagyong Yolanda. Ang pagkakaiba lang po ng bagyong Yolanda dito kay Rolly, yung kay Yolanda po ay tubig. Ano po, na yung sinasabi nga nag-alimpuyo yung dagat, no po, yung tubig sa dagat, mala tsunami, no, umalsa ang tubig sa dagat at yun po yung kumitil sa libo-libo nating mga kababayan nung maminsala ang bagyong Yolanda. Dito naman po, sa bagyong Rolly, hangin naman po. Ayon sa mga natala, ay kakaunting ulan pero napakalakas na hangin ang dala-dala nitong bagyong si Rolly. Kung kaya't, no po, sa lakas ng hangin at yung buhos ng ulan, diyan po sa kapaligiran ng Mount Mayon Volcano, yung pong mga nanigas na mga lahar, yung buhangin na lava na nanigas diyan, doon sa mga bangin-bangin sa paligid ng Mayon Volcano, yan po, lumambot, nalusaw yan, lumambot, at yan naman po ay tinangay ng tubig na rumaragasa, pababa ng Mount Mayon Volcano, kung saan po, ang dinaanan ngayon talaga niyan ay yung lugar po ng Ginobatan Albay. Kaya napakarami po, napakarami pong ari-arian, bahay, at ang masakit po diyan ay sa tala, 16 po, 16 ang nasawi na iniwan nitong si Bagyong Rolly. Ngayon, yung kahandaan po mga kaibigan, no po, at sinasabi nga, nagtrending sa social media na sa panahon ng humahagupit nga po yung Bagyong Rolly ay hindi visible ang ating tatay. Si Tatay Digong hindi raw po visible at mahalaga po yung kanyang command doon sa ating mga ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa pagpeprepara o paghanda para po dyan sa pagpasok ng bagyong si Rolly. At habang bumabanat nga po yung bagyong Rolly, ay hinahanap ng taong bayan. Gustong mapakinggan ng taong bayan, ng mga kababayan natin, yung boses ng ating Pangulo bilang ama, head of the state, itong si Pangulong Duterte. Kaya nga po nagtrending sa social media, nasaan ang Pangulo? Nasaan si Tatay Digong? Okay, so mayroon pong isang issue dyan sa Albay, no po. At nakapagtataka po, no po, may gobernador ang probinsya ng o lalawigan ng Bicol, partikular na diyan sa Albay, no po. Meron daw po diyan mga quarry. Meron daw po diyan mga quarry na matagal nang pinag-uusapan, matagal nang inirereklamo, pero sa hindi malamang dahilan po, parang tikom ang bibig at parang may bara ang tenga, ng mga opisyal. At parang nabulag yata yung kanilang mga mata. O baka naman kaya nabulag yung kanilang mata, nagkaroon ng bara ang kanilang tenga at may zipper yung kanilang bibig. Baka naman po doon sa mga tongpats, yung mga lagay-lagay ng mga quarry operator, may-ari ng quarrying dyan sa Albay, kaya nabulag, napipi at nabingi yung mga opisyal dyan. Dahil malaki lagay. Imagine mga kaibigan, ano po, sinasabi nga po, kung kailan tapos na yung 3G.
Oh, kung kailan tapos na yung trahedya, tsaka magkakaroon ng investigasyon eh. Alam naman natin na tuwing may kalamidad, may bagyo, paboritong daanan ng bagyo yung Kabikulan. Partikular na yung Catanduanes, no po? Dinadaanan talaga ng bagyo yan. Paborito ng bagyo yan eh. Yan yung sumasangga doon sa sa dagat, no? Patungo dito sa mga karatig lalawigan, ano po. So matapos yung pananalasan nito si Bagyong Rolly, mga kaibigan, at saka agad nag-utos ang Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan o magsagawa ng investigasyon kaugnay po dyan sa operasyon ng quarrying sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Anak ng teteng, oo, talaga, oo. Aantayin nyo pa mag-utos ng investigasyon ng Pangulong Duterte, kaya nalalagay sa inyo kayong mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan, particular na dyan sa Bicol, may gobernador dyan may gobernador dyan sa Bicol. Ano po? Yung limbawa, gobernador ng Camarines Sur, gobernador ng Camarines Norte, gobernador ng Albay o ng Legazpi, Daraga, gobernador ng Sorsogon. May mga gobernador po dyan. Ang gobernador po, siya yung pinakaama ng lalawigan. Siya yung pinakatatay dyan. Nakapagtataka, ngayon lang po lalabas na kung kailan na ibinauna sa lupa yung daan-daang bahay, may kasama ng buhay ng tao, mga pananim, mga hayop, na ibaon dyan sa ilalim ng lupa, tsaka lang magkakaroon ng investigasyon dito sa mga quarrying. Mahal na Pangulo, huwag na kayo magpa-imbestiga. Patawag niyo yung mga mayor, at yung gobernador diyan sa Bicol at diyan mismo sa Malacanang, diyan yung pagsasampalin. Diyan yung kastiguhin. Magtatakipan lang yan, mahal na Presidente, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Magtatakipan lang po yan. Kasi lahat dyan nakikinabang sa pera ng quarrying. Lahat po yan, yung mga nandyan na mga opisyal dyan, lalo na yung DNR, nakikinabang sa pera ng quarrying yan. Baka lumabas pa sa investigasyon, ang mga namumuno ng quarrying dyan sa Ginubatan Albay, yung mga pinuno ng DNR. Kasama yung mayor. Siyempre, alam ng gobernador. Anak ng teteng, Pangulong Duterte, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. At saka tayo mag-aanunsyo ngayon at investigasyon sa operasyon ng quarrying sa bayan ng Ginubatan Albay, mga ugok! Kailan meron na namatay, kung kailan na marami ngayon naghihirap, nagdadalamhati dyan sa Ginubatan, tsaka nyo ngayon iimbestigahan yung quarrying na yan? Nalaman lang po kasi yan, hindi pa malalaman ni Tatay Digong Hindi pa mag-uutos yan ng investigasyon para imbestigahan yung mga quarrying dyan, kung illegal o may permit. No po? O kung may permit man, magkano lagay? Kung hindi pa pumunta, napilitan pumunta ang Pangulong Rodrigo Duterte, dahil hinahanap siya ng taong bayan sa kasagsagan ng Bagyong Rolly, napilitan na pong bumisita ang ating mahal na Pangulo dyan sa Albay, at doon po ay nakarating siya dyan sa Ginubatan Albay at nagkaroon ng aerial inspection sa buong Albay, maging ang lugar ng Catanduanes na isa pang lalawigan na sinalanta ng Bagyong Rolly, na tiniguri ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Ngayong 2020 po, ang pinakamalakas na bagyo ay Bagyong Rolly po. Ayan po, at sinabi naman ni Senator Christopher Bongo, ang matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte, matapos na po makipag-usap ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga residente doon, iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsisiyasat o pag-iimbestiga sa pagpapatakbo ng quarrying sa nabanggit na bayan. Dapat
mag-o-killer pala, dapat present yung mga mayor, konsihal, kapitan, yung gobernador. Mga anak kayo ng tupa. Ha? Ngayon, kaya nga ngayon po, dahil dun sa issue na may quarrying dyan, wag na po mag-issue ng permit dyan sa quarrying. Sinasabi ng wala makapipigil sa kalikasan. Hindi kayo si Superman at saka si Batman, kaya niyong pigilan yung mga bagyong papasok sa Kabikulan. Kung yan, talagang may inspeksyon at talagang dumaan sa tamang proseso ang pagkakwari dyan, hindi magkakaganyan eh. Sinabi na ang kalamidad, wala makakapigil kundi ang Diyos lamang. Ayan, pagkatapos ngayon, kuha ng litrato dahil aerial inspection, doon lang malalaman, na rampant ang quarrying dyan sa Ginubatan, Albay. Dapat dyan, yung mga mamamayan dyan kapag kami nagbabalak na mag-quarrying dyan, gumawa kayo ng mga kawayan sibat, pagsisibatin nyo na. Mapangwasak ng kalikasan yung mga quarrying operator tsaka yung mga namumuhunan dyan. Tapos sasabihin, bago po yung aerial survey ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, naging trending daw po sa social media, ayun ang paghahanap sa kanya. Dumalaw na eh. Ang tanong ngayon, paano ngayon babangon ang Bicol? Paano babangon ang Catanduanes? Paano babangon ang Albay? Paano babangon yan? Yung Ginubatan Albay, yan Ligaw Albay, Uwas Albay, Pulanggi Albay, at ibang mga karatig bayan pa dyan sa Albay. Paano ngayon babangon yan kung mismo ang mga opisyal natin ay nagtatago? Takot mabasa! Utos lang ng utos! Yan, DNR, kayo po yung pangunahin dyan. Hindi man sinasabi ni Tatay Digong kung sino yung mangunguna sa inspection dyan, sa pag-imbestiga, automatic po yan, yung DNR. PNR, Provincial Environment and Natural Resources. Hindi kayo yung mismo ang hindi yung mismo kayo nagtuturo doon sa mga namumuhunan magkwari. Ang trabaho ninyo, pangalagaan ng kapaligiran, pangalagaan ng mga likas na yaman ng ating bansa. Kaya nga kayo DNR o PNR o PENRO. Sino ba pumirma? Baka naman may pumirma dyan sa permit dyan, budigero rin. Baka ang pumirma dyan sa permit para makapagkwari, yung mga nagtitinda na isda sa palengke. O kaya naman, ang nagbigay ng permit dyan, yung street sweeper. Mga hinayu pa kayo, O ngayon, tsaka kayo magtuturuan, tsaka kayo magsisisihan, kung kailan marami na nadisgrasya, marami ng buhay na wala, at marami ng ari-arian ng nabaon sa lupa, maraming tahanan. Paano babangon ang Kabikulan? Paano babangon? Ngayon, sinasabi nga rito, nung aking kapartner si Pablo Hernandez III, sinasabi niya, tinalakay na rin namin to sa Alascador at Buscador. Ngayon, tignan natin ngayon. May challenge ngayon sa bagong House Speaker. Kay House Speaker Lord Alan Velasco. Kay Lab. Hello, Lab. Good afternoon. Gising ka pa ba? Mr. House Speaker. Gising ka ba? Baka natutulog ka. Baka namomroblema na yung mga congressman kinatawan diyan sa Kabikulan. Maraming distrito diyan, maraming kinawatan diyan. Maraming kinatawan. Ibig sabihin representative ng mga distrito diyan sa Kabikulan. Baka naman gipit-gipitin pa yung pondo riyan. Pero ang maganda po rito mga kaibigan, sinasabi natin bangon Bicolandia, tindog Oragon. Paano titindog
nabaon nga yung mga ari-arian eh. Nabaon nga yung kanilang kabuhayan sa ilalim ng lupa. Pati na yung mga mahal sa buhay nila hanggang ngayon, may retrieval operation pa, hinahanap, baka sakaling may matagpuan pambangkay o katawan nung kanilang mahal sa buhay. Ngayon, ang tanong, yung Tindog Oragon, yung Bangon Bicolandia, baka mamaya, yung Calamity Fund, wala na naman! Paano natin maibabangon yung mga kababayan natin na nawala ng tahanan dyan? Wala nga silang pambili ng pako. Damit nga, natangay na, brief na lang ang suot eh. O, kaya po may hamon. Mr. House Speaker, kung kayo mag-iisip talaga gusto nyo tumulong sa inyong kapwa, kung talagang gusto nyo tumulong sa inyong kapwa, dapat gumawa kayo ng mabilis na hakbang. Mabilis, ibig sabihin, hindi na kailangan pa ng maraming deliberasyon. Ganito lang po yun eh. Yung pong mga pondo ng mga congressman, yung pondo po, yung pork barrel po. Naku, biglang sumimangot yung isang congressman. Napag-usapan po yung pondo, yung pork barrel. Yun daw pong pork barrel, kung pwede, kung maaari, ewan ko kung papayag si Pangulong Rodrigo Duterte rito, mag-usap sila ni House Speaker Lord Alan Velasco, ipantulong sa mga nasalanta, ng bagyong Rolly ang pork barrel ng mga congressman. Mga pork barrel itutulong sa mga naapektuhan, mga biktima ng bagyong Rolly, dyan sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, dyan sa Quezon Province. Napakarami po naapektuhan, mga kaibigan. Yan po yung nire-report sa atin. Marami po. Okay. Paano matutulungan yung mga kababayan natin na labis na naapektuhan ng Super Typhoon Rolly? Marami pa na disgrasya. Ibig sabihin na disgrasya, nabaon, patay, nawala ng mahal sa buhay yung ating mga kababayan doon. Sa sobrang dagok na dinanas po ng mga kapatid natin Bicolano, mga taga Quezon, kinakailangan ng kababayan natin ng lubos na naapekto niya, kailangan ng ayuda. Ayuda para sila ay makabangon. At kung pagbabatayan, yung pong pagbabatayan po, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Hello, good afternoon, Senator Ping Lacson. Gising ka rin ba, Senator Ping Lacson? O ikaw nagbulgar nito eh. Ikaw nagbulgar, Senator Ping Lacson. Meron 396 billion na isiningit ng mga kongresista para sa 2021 national budget na ilalagak dyan, na ipapamala sa DPWH. Mga kaibigan, hindi po biro, mga kababayan, mga kauragon, mga kabicolano, hindi biro po to ito lang po sinasabi natin, baka sakali dito makuha yung pondo para makabangon kayo, mga uragon, mga kababayan kong mga Bicolano. 396 billion po yung ibinulgar ni Senator Ping Lacson na naisingit para sa 2021 budget. Anong buwan na po ngayon? November, December, January. January, okay. May pondo yan. Kung talagang gugustuhin ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, pwede, kesa masayang yan, kesa mapunta lang kung kani-kanino yung pondo na yan, pwedeng tumakpias po dyan sa 396 billion para sa rehabilitasyon ng Bicol, Bangon Bicolandia. Kasi po yan, 396 billion po mga kaibigan na papamala sa DPWH. Bakit DPWH? Kasi ang DPWH po ang namamahala sa mga pagawain, mga infrastruktura. Dyan po ngayon, ilalagak yan. Pagkatapos yung mga congressman po, dyan bubulong-bulong na parang bubuyog, dyan sa DPWH. Ang tanong, sino ba ang kalihim ng DPWH? Si Secretary Mark Villar! Yung pong 396 million, magiging pork barrel po yan ng mga tongresista. Bakit tongresista? Bakit tongresista? Meron po sila mga porsyento sa paggawain sa infrastruktura na pamamahala ng DPWH. Meron nga po 15%. Nagsinungaling pa, 15% daw
Malinaw po dyan, 20%, 30% hanggang 40% po ang komisyon o SOP ng mga congressman dyan. Kaya manyaman ng mga congressman, mga kaibigan, mga kababayan kong Bicolano. Yan po yung mga kinatawan ninyo, mga congressman ninyo sa buong Bicol po, particular sa Albay. Sa Albay po, yung mga congressman po dyan, may mga pork barrel po yan. Palakpakan natin yung mga congressman na magbubulsa ng pera. Yung mga congressman na magnanakaw ng pera ng bayan. Ngayon nyo sabihin na kayo tapat sa inyong paglilingkod, mga congressman, mga kinatawan. Ilabas nyo yung pondo ngayon na natitira pa. May pondo kayo nabigyan kayo. Tigkakalahating bilyon kayo sa panahon ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, kayo nabiyayaan ng tigpa 500 million, tigkakalahating bilyon yan. Sapat-sapat yan kung magsasama-sama, magkakapit kamay, yung mga congressman o kinatawan ng Albay, abay, malaking tulong po yan, at siya unti-unting makakabangon ang mga Bicolano, particular dyan sa Ginubatan Albay, Uwas Pulanggi, makakabangon yan at dyan sa Catanduanes at Camarines Sur. Pero kapag hindi nyo nailabas yan, ano nangyari? May buwaya sa Bicol. Okay mga kaibigan, bago po ako magpatuloy, gusto ko pong ipalabas sa inyo ang isang napakagandang awitin po na tumutugma, naaayon sa mga pangyayari ngayon, sa kalamidad na nangyayari sa ating bansa, particular na po dyan sa Kabikulan, sa Catanduanes, sa Albay, sa Camarines Sur, sa Southern Tagalog, yung mga pananalasa ng kalamidad, lalo na po nitong bagyong Rolly. Na po, ang awitin po ito ay inihahandog ko sa aking mga kababayan naging biktima ng bagyong Rolly, na huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat kumedilim, yan ay lilikas po. Ang awitin pong ito ay nilikha ng aking kaibigan na si Brando Juan. Ayan, si Mr. Brando Juan po, ang original composer po ng awiting ito. At ako naman po yung pinilit ko pong awitin. Ako po'y naiiyak Naiiyak po ako sa nangyari sa Bicol na po dahil dugong Bicolano po ako, diyan po nanggaling aking lolo. Naiiyak po ako, talagang nababagabag ang aking kalooban. Lalo na inuhukay po yung isang babae. Inuhukay yung isang babae na nabaon sa lupa. Na po. Kaya mga kababayan ko, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. May bukas pa po. Pakinggan po ninyo ang awit, panoorin po ninyo ang video ito. Ay
May pag-asa pa ang bukas. Madilim na ulap ay hindi ka maghintay, maghintay. Kung may pagsulog man na tuwing ay dumating, huwag kang galing at sa huwag harapin. At sa takot huwag kang maaalipin, pagkat sa limang tanawin dilim ay ibagsin, at ang bukas mo'y magiging. Kung may pagsubok man na tuwing ay dumating, huwag damdamin, tasong harapin. At sa takot huwag kang maaalipin, pagkat sa limang tanawin dilim ay igasin, at ang bukas mo'y magiging. At ang bukas mo'y magiging, magiging. Bangon, Bigolanya, Hinggog, Uragon. Yan. Okay mga kaibigan po, medyo nakakantig po. Nakakantig ng kalooban ang nangyari dyan sa ating mga kababayan sa Bicol, lalawigan ng Bicol, sa Catanduanes, sa Albay, Camarines Sur, po, sa Southern Tagalog. Po, talagang mabigat na makita ang mga kababayan nating nagdadalamhati. Mabigat na makita na kanilang pinagpagurang ari-arian, ang kanilang mga pananim at mahal nila sa buhay ay nabaon ng buhay sa ilalim ng lupa. Kaya sana mga tagpong ito ay magpamulat sa mga politiko, sa mga halal na opisyal. Natuparin po ninyo ang inyong mga sinumpaan tungkulin. Ang perang dapat sa taong bayan ay ilabas ninyo. This time, di baling maubos yung pondo na yan sa kalamidad at mga pork barrel ninyo. Matulungan lang po ninyo yung inyong mga kababayan, yung inyong mga constituent na naging biktima ng kalamidad, lalong-lalo na ng Bagyong Ronnie. Kaya po mga kaibigan, meron pong isang panukala na para daw po huwag na magamit ang pera ng bayan sa pansariling mga interes lang nila, manatili sa kapangyarihan dahil kadalasan ginagastos yung pera na naging pork barrel nila, naging pondo nila, tinataon nila sa tuwing magkakaroon ng eleksyon. Timing po ang tawag doon. Yung pera na yan, yung mga pork barrel na yan, pondo na yan, ay nagagamit po nila pambili ng boto, yung tinatawag na vote buying, pagpapalawak, pagpapalaki ng makinarya ng kanilang partido politikal. Pera ng taong bayan po yan. Namuhunan lang po ng konti yung mga yan namuhunan ng konti po yan. Sangkater ba naman? Limpak-limpak naman po ang nagiging kapalit ng kanilang puhunan. Kung saan nagdarahop, naghihirap yung kanilang mga constituent. Magagaling lang po sila sa mga pabibo. Magagaling lang sila sa pa-write up. Magagaling lang sila sa papugi points. Ayan, meron na rin sila mga social media administrator, namamahala ng kanila mga PR, yung tinatawag na PR, yung image building, no? Yung mga politiko na yan. Isipin niyo po, yung pera na ginagastos nila ay pera ng taong bayan.
Kaya marapit lang na ngayon, sa panahon ng merong naghihirap, naghihinagpis na mga kababayan, marapat lang na itulong nila. Huwag nila ipagmalaki na tumutulong sila. Dahil tungkulin nilang tumulong, dahil bilang isang opisyal, halal na opisyal, kailangan nilang tumulong sa panahon ng kalamidad. Kaya nga ngayon po, sunod-sunod ang mga kalamidad. At sabi nga ng Pag-asa, no, nung aking kinokomentaryan, 10 bagyo po yung magkakasunod na darating po bago matapos ng taong 2020. Ibig sabihin, hanggang December po. Ito si Rolly, sa pagkakaalam ko, pang-5 bagyo po yan. Ang kasunod niyan, si Sioni, at susunod kay Sioni, si Tonyo. Di 8 po. Ibig sabihin, meron pang 3 natitirang bagyo kung sakasakali. Ano po? Sana, wag na po yung tumuloy, yung 3 bagyo na yan. At baka yan magamit pa ng mga politiko, papogi points, para sila maging bida sa kanilang pagsisinungaling, sa kanilang bayan, sa kanilang mga distrito. Nakakala mo, mga mababait na tao, yun pala mga kampo ng buhaya. Kaya po, dahil po dyan sa nangyari ngayon na yan, isang aral yan, katulad yan, yung quarry dyan sa Albay, dapat yan, mabilis na investigasyon. At kasuhan ang dapat kasuhan, o kaya, ibaon na lang doon sa inukay nilang quarry. Kasama na yung mga ulupong na DNR officials. May kahilingan po na dapat masuportahan to yung karagdagang departamento. Mahalaga po ito. Ito yung dapat talagang pagtuunan ng ating ng Kongreso, ng Kamara o ng House of the Representative. Dapat ma-aprobahan agad ito dahil sunod-sunod ng dilubyo, kalamidad Yung karagdagang departamento na pamamahalan o tatawagin po itong Department of Disasters. DOD, Department of Disasters. Resilience, o kaya DDR, Department of Disasters Resilience o DDR, na nakatutok po. Ito po yung tututok na departamento sa kalamidad na pumapasok sa bansa. Para may agap-agad na tututok. Hindi kung ano-anong mga ahensyang iniimbento na maitatag para malagyan lang ng bilyon-bilyong pondo. O dito nyo ilagay. Imbis na dito, yan babalik natin yung issue nito. Dito sa pinamamahalaan ngayon ni General Antonio Parlade, yung commander ng Southern Luzon Command, na tinatawag na NTF-ELCAC o tinatawag na National Task Force and Local Communist Armed Conflict. O dapat po, yung ipopondo dyan na inaprubuhan ni Pangulong Duterte, na intelligence fund dyan sa NTF-ELCAC na yan, na pamumunuan ni spokesperson na Lieutenant General Antonio Parlade Jr., 19 billion po yan. 19 na billion po yan. Walang malinaw yan kung ano magiging function yan. Duplication na lang yan. Marami naman tayong mga ahensya ng gobyerno. May PNP na tayo, may Armed Forces of the Philippines na tayo, may Department of National Defense na tayo. Bakit nag-imbento pa ng ganyang NTF-ELCAC na yan? Ngayon, yung 19 billion yan, Presidente Duterte, nakikita mo, yung nag-ocular inspection ka na sa Bicol, dyan sa Albay, sa Catanduanes, nag-ocular inspection ka na, kasama mo si Senator Bongo. Baka naman pwedeng wag na nga ituloy ang pondo 19 billion na yan, dyan sa National Task Force, Force and Local Communist Armed Conflict. Para hindi masayang po, hindi lang mapunta sa tarpaulin. Hindi lang mapunta yan doon sa pagre-regtad-regtad. Yung 19 billion na yan. Di kalahati ng 19 billion, magkano ba, Buboy? 19 billion, 9.5. 9.5 billion. Galing mo sa mathematics to si Buboy Yung 9.5 billion po, mahal na Pangulo, Senator Bongo. Kasi kayo po yung actual na nag-aerial inspection Nakita nyo yung pinsala. Ngayon, sumisigaw po yung mga Bicolano ng Bangon, Bicolandia, Tindog, Oragon. Malaking tulong po. Kung hahatiin na lang yung intelligence fund yan, na pamamahala dyan sa NTF-ELCAC na yan, na pamamahala ni General Antonio Parlade, na nauna nang pumasok sa tarpulin, baka pwede i-budget nyo na sa rehabilitation ng Bicol. Ang bilis po niyan.
Ang bilis po niyan. Kaya lang, huwag nyo ibibigay sa mga buhayang congressman. Ang gawin nyo po, unahin nyo po, pagtuunan ng pansin itong DDR. Yung tinatawag pong Department of Disasters Resilience o DDR na siya pong tututok diyan sa usapin ng mga kalamidad. Diyan nyo ilagay yung pondo. Pagkatapos, kung nakikinig si House Speaker Lord Alan Velasco, kumbinsihin mo yung 186 na supporters mo na naglukluk sa'yo bilang Speaker, bawasan yung kanilang mga pork barrel. Bawasan. Pandagdag tulong sa rehabilitasyon na napinsala ng kalamidad, partikular na ni Bagyong Rolly. Mas maganda po kasi mga kaibigan kaysa dito sa NTF na to Alam niyo po ba yung NTF? Marami po kasi kayong balitang hindi nalalaman Dito lang po sa programang Boses ng Lipunan tsaka sa Alaskador at Buscador. Kayo makakaalam ng mga nangyayaring katiwalian sa ating gobyerno may tinatag na po na National Task Force and Local Communist Armed Conflict po. Diyan po yun, 19 billion po yung ipopondo dyan. At yan po yung in-appoint po dyan ni Pangulong Duterte, itong si Southern Luzon Command Commander General Antonio Parlarde, na popondohan ng 19 billion. Hindi ba kayo dyan nakakaramdam ng ibang klaseng pangamoy? Kami, nakaamoy na kami ni Pablo Hernandez Mukhang nangutang na ho sila ng pambayad sa pagpapagawa ng tarpaulin. Walang iniisip ito kundi tulungisin ng taong bayan. Hatiin nyo na lang kung gusto nyo talaga. Wala na magagawa na hindi maituloy yan National Task Force for and Local Communist Armed Conflict. Hatiin nyo na lang yung pondo. Lagay nyo na lang po sa rehabilitasyon para totoong makabangon ang Bicol. Yan ay kung gusto ninyo pong gawin. Diba? House Speaker Lord Alan Velasco, kausapin mo yung mga miyembro ng Kamara, de Representante o House of Representatives. Bawasan nyo naman po yung yung mga pork barrel. Actually, may natira pa nga po sila. Sinasabi ko na kanina, may natira na po sila doon sa kanilang tigpa 500 million. Tigkakalating billion po yung mga yan doon sa panahon ni Alan Peter Cayetano. Puwera pa po, yung binulgar ni Senator Ping Lacson, na 396 billion na isiningit para sa 2021 national budget. Walang imposible na makatindog ang mga kapwa Uragon. Walang imposible manakabangon ng Bicolandia mula sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Southern Tagalog na naapektuhan ng Bagyong Rolly. Makakatindig talaga ng mabilis. Palakpakan natin si House Speaker Lord Alan Velasco. Palakpakan natin si Senator Bongo. Palakpakan natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Simangutan natin si General Perlarde. Yung mga DNR, bugbugin natin. Kung kaya niyong buhatin yung malaking bato dyan, yung batong buhay na galing sa Bulkang Mayon, buhatin ninyo, pagtulong-tulungan nyo. Tapos, kunin niyo yung mga taga-DNR, daganan nyo ng bato. Tagal na kayong tinutulunggis ng mga DNR dyan sa Bicol, oy. Matagal na kayong tinatarantado, mga kababayan ko Bicolano, matagal na kayong tinatarantado ng mga opisyal ng DNR dyan sa Bicol. Ewan ko ba dyan sa gobernador nyo? Ano ba pangalan ng gobernador ng Bicol? Ano ba pangalan ng gobernador dyan sa Albay? Gobernador, di mo ba alam na may quarry dyan sa Ginubatan? Sino ba yung mayor ng Ginubatan? Hoy, mayor ng Ginubatan! May pigsa ka ba sa puwet? Hindi mo ba alam na
na rampant yung quarry dyan at may illegal quarrying dyan. Tarantado kayo. Hindi mo maiwasan magmura dito kasi mga pabayang opisyal to eh. Okay mga kaibigan, tayo po sinabi nga yan, Tindog Uragon Bangon Bicolania Kaya hinahamon ko na po yung mga congressman dyan. Ilan ba distrito ng Albay? Ilan? Ilan ng congressman dyan kinatawan? Bawasan nyo yung pork barrel ninyo. Magbibigay kayo ng konting bigas, konting dilatas. Gusto nyo, sikat na kayo. Kawawa dyan, mga barangay officials Yung mga barangay officials, nagiging utusan yan ng mga bossing na congressman. Ng mga bossing na mayor. At ng pinaka-bossing sa lahat ng provincial governor. Nako. Ayan. Ito nga, isa pa sa babantayan natin, yung inireport ng DPWH na ang kabuuang winasak, ang kabuuang winasak ng Typhoon Rolly ay umaabot po sa 5.76 billion. Yan po yung pinsala, 5.76 billion pesos po ang winasak ni Super Typhoon Rolly. Okay, ayon po kay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, sa mga kalsada ay nasa 1.515 billion ang naging pinsala ng bagyong Rolly. 458 million point 2 naman sa mga tulay na nasira. 2.36 billion naman ang halaga ng pinsala sa mga flood control structures. Okay, 367.25 million naman ang pinsala sa mga pampublikong gusali at 1.379 billion naman sa iba pang infrastruktura sa bansa. Ngayon ang tanong, ano ito? Ano to yung 1.379 billion na iba pang infrastruktura sa bansa? Ano to? Ibig sabihin, meron na silang panakipbutas doon sa 396 billion na isiningit para sa 2021 budget. Yan po ngayon ang pagtutuunan nila para magkukutsabahan po yan yung DPWH saka yung congressman na namumursyento. Kung ano-anong proyekto ang paggagawin yan, kalsadang putol. Tulay na putol. Konkretong kalsada, inaanod ng baha. 5 kilometrong kalsada, 3 beses lang umulan, tuklap-tuklap na. Diyan po, yan. Yung 396 billion na ibinulgar ni Pampilo Lacson, tsak yan. Diyan mauubos yan, kaya tuwan-tuwa yung mga buhayang congressman. Sana wag niyong gamitin, pananggalang, wag niyong gamitin alibay, yung mga nasira, para kayo ay magkamal ng pera para makapagbulsa kayo. Gawin niyo ng tama. Gamitin niyo ang pondo sa tama at ang kalsada ang matino. Nang ang tulay ay matibay. Nang ang tubig sa ilog ay hindi umapaw. Nang ang kalsada ay hindi matuklop. Gamitin po ninyo yan sa tama. Gamitin po ninyo. Huwag ninyong ibubulsa. Kaya po, mga kababayan, yung pong mga nakakaluwag sa buhay, pagmasdan nyo po ang mga larawan, pagmasdan nyo po yung mga video, yung kaganapan po sa pagbayo, paggagupit ng bagyong Rolly po. Huwag po kayo magkait ng tulong. Kailangan po ng tulong ng ating mga kababayang Bicolano sa panahon sila ay lugmok, sa panahon na sila po ay nagdurusa, nagdadalamhati dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Rolly.
Ano po? Kaya doon sa mga lingkod bayan, mga opisyal, ano po? Mga opisyal, china-challenge lang po namin kayo. China-challenge namin kayo na sana po yung pondo ay ilabas at gamitin para may tulungan agad ng mabilis na pagbangon ng Kabikulan, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Southern Tagalog, no po, at iba pang mga karating probinsya na naapektuhan ng bagyong si Rolly. Gamitin niyo po ang tama. At ang panawagan natin sa Pangulong Rodrigo Duterte, ipakulong po ninyo. Alam po yan ng mga taga-DNR, alam po yan ng mga taga-Provincial Environment and Natural Resources Office, alam po nila yan kung tama ang permit. Alam po nila yan kung sino yung mga illegal na nagkakwari dyan. Takot po kasi sila dahil may nakatapal na pera. Patawag nyo po yung DNR, patawag nyo po yung DNR, yung mayor, yung gobernador, yung sangguniang barangay, na po, sangguniang bayan, sangguniang panlunsod, patawag nyo na po yan para mabilis po. Ayan, total, kasama nyo naman si Senator Bongo mapagmalasakit yan, mapagmahal yan sa mahirap, lalo na po dyan sa mga biktima ng kalamidad. Senator Bongo, ikaw na manguna dyan sa Senado, patawag nyo agad yung mga opisyal. Pagkatapos po, tsak na mapapatunayan nyo dyan. Yung quarrying dyan, imposibleng hindi mapapatunayan yan. Kaya lang, baka naman po kung sino-sino na naman Paul Guy na mga financer ng quarrying ang ilabas yan, yung mga street vendor, yung mga titinda ng taho. Yan po, Senator Bongo, mahal na Pangulong Duterte. Ano nyo po, bigyan nyo na po ng mariin na direktiba ang provincial government ng Bicol po at ng Southern Tagalog para makabangon po sila agad. At yung pondo na masasayang lang, diyan nyo po dalhin. Diyan po dalhin sa rehabilitation ng Albay. Yun lang po ang ating panawagan diyan para tunay at totoo makabangon ang mga kabayan nating mga Bicolano. Okay, mga kaibigan, bago ako magtapos po, may nagre-request patugtugin daw po ulit yung yung kantang May Pag-asa pa na nasa video, pero pipilitin ko pong awitin ng live sapagkat ito po ay awiting inilikha ng aking kaibigan po na si Brando Juan. Si Brando Juan po ang may likha ng awit. Maganda lang po kasi yung yung lyrics niya at naangkop sa nangyayari sa ating bansa, lalo na dun sa mga nabiktima ng kalamidad. Pasensyahan niyo po, kakantahin ko ng live. Para doon sa nag-request, live ko na po kakantahin. Mga kababayan kong Bicolano, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Babangon tayo, babangon kayo. Keep on praying, keep on praying. Magdasal na po kayo na magdasal. Pag ang haring araw ang naghari
awitin na napakagandang awitin po na nilikha ng aking kaibigan si Brando Juan na inihandog ko po sa mga kababayan nating mga Bicolano, Tindog, Oragon, Bangon, Bicolandia, at sa mga karatig lalawigan ng Southern Quezon na huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay nandyan, laging gising ang Panginoon, at pagsubok lang po yan. Tinitignan po kung hanggang saan ang ating katatagan. May pag-asa pa ang bukas. Ang madilim na ulap ay lilikas. Maghintay, maghintay. May pag-asa pa. Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras. Sana po kahit papano ay natapik natin. Sana naramdaman ng mga opisyal ng Kabikulan, ng Southern Tagalog, naramdaman po ninyo yung ating panawagan na sa panahon pong ito ay wag muna tayong mamulitika, wag muna tayong mag-vote buying, tumulong muna tayo, tulungan muna po natin yung ating mga kababayan na makabangon, mga Bicolano, mga Oragon, Manoy, Manay. May pag-asa pa. May awa ang Diyos. Tutulungan kayo ng Panginoon na makabangon. Okay mga kaibigan, muli po, ito po ang inyong lingkod, si Danny Mario, alias Daniel Barasador sa programang Boses ng Lipunan. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Bye-bye! Bye-bye! Go.